So, pag-aralan po natin ito, ang mapagpalang kamay ng ina, isang handog mula sa Diyos. Ang mga version ng Biblia na ating gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. So mga kapatid, ang ating topic ngayon ay magpapaikot-ikot sa ating mga pangunahing talata ngayon dito sa Kawikaan 31, chapter 31, verses 25 hanggang 31. Hanggang verse 31 lang po yung Kawikaan 31. So ito yung mga huling mga talata ng chapter 31. Mga kapatid, mga magulang at higit sa lahat sa mga minamahal na ina. Muli, Happy Mother's Day sa inyong lahat. Sa pagkakataong ito ay magbibigay-pugay tayo sa mga taong tinawag ng Diyos upang maging katuwang ng Panginoon Diyos sa paghuhubog sa ating buhay. Ngunit bago tayo magpatuloy mga kapatid, nais muna nating ibahagi ang isang mahalagang pagbubulay-bulay, pagninilay. Pagnilayin po natin ito. Ibig sabihin pag-aralan po natin ang bahagya ito. Yung popular na kasabihan na wala namang ina o ama na naghangad ng masama para sa kanyang anak. Madalas po nating marinig ang kasabihang yan. Marahil marami sa atin ang tatango, sasang-ayon, ngunit meron din naman ang hindi sasang-ayon. Dahil hindi naman tayong lahat no? Bagamat karamihan nga sa atin, ay ganyan ang naranasan natin. Na nakaranas tayo sa ating mga parents ng isang pag-ibig na handang magsakripisyo at laging hangad ang ating kabutihan. Pero nakalulungkot na katotohanan mga kapatid ay hindi po lahat ay nakaranas ng ganyan. Bilang ministro mga kapatid at nagtuturo ng salita ng Diyos, kailangan tanungin natin to. Biblical ba ang kaisipang yan? Ito ba ay pinagtitibay ng salita ng Diyos? Na wala ba talagang ina o ama na naghangad ng masama para sa kanyang anak? Totoo ba na ang lahat ng mga ina at maging ang mga ama, isama na natin kahit hindi Father's Day ngayon, no? Magulang, ika nga. Totoo ba na hindi sila naghangad ng masama para sa kanilang anak? Lahat ba? Lahat ba? Biblical nga ba? Mahirap yung tanong na yan mga kapatid sapagkat napaka-personal at mabigat. At maaring makasagasa tayo ng karanasan ng iba. Pero ang katotohanan mga kapatid ay katotohanan. May masagasaan man tayo o wala. Kasi ganito yan mga kapatid. Dahil sa hirap na yan, na tanong na yan, dahil medyo personal yan, para sagutin natin ng tapat yan at biblical, kailangan natin tingnan ng dalawang panig. Ang panig na tinatawag na ang ideal at ang realidad. Ang ideal na ito dapat, letter A, ang disenyo ng Diyos. Ayan ang sabihin na nating standard na dapat na makita sa atin. Now, na bilang mga magulang at yung mga magiging parents pa sa future, dapat wala nga talaga masamang hangad sa kanilang anak para sa ikabubuti. Palagi ang hangad nila para sa kanilang anak. So, yun ang disenyo ng Diyos. Pero sa realidad, mga kapatid, ang epekto ng kasalanan, letter B, the fallen reality. Sapagkat ang katotohanan ay napahiwalay tayo sa Diyos. Dahil sa kasalanan. At dahil sa kasalanan, pumasok ang mga hindi magagandang karanasan. So, dalawang bagay yan, mga kapatid. Tingnan natin, ang ideal. Ito yung disenyo talaga ng Diyos. Sa aspetong ito, mga kapatid, masasabi nating oo. Oo. Na dapat nga na ang lahat ng mga magulang, ama, ina, ay dapat pawang kabutihan lamang ang hangad para sa kanilang mga anak. Pero, mga kapatid, yun ang ideal no? Yan ang standard ng Diyos. Sapagkat unang-una na ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, so ang tao mapagmahal din. Pero mga kapatid, yung image of God, yung larawan ng Diyos, na intention ng Diyos sa paglikha sa atin, nasira yun, nakurap dahil sa kasalanan. Marami tayong talatang makikita mula pa ng panahon pa ni Noe ito, mga kapatid.
Katulad nito, panahon ni Noe. Kaya yun ang naging dahilan kung bakit ginunaw ng Diyos sa pamamagitan ng malaking baha ang daigdig noon. Ginunaw, hindi naman tinunaw. No? Nagpabaha ang Panginoon Diyos, namatay lahat. Ang natira lamang yung mga nasa arko. 8 kaluluwa at yung mga hayop na nandun. Pero bago mangyari yun, ito nakita ng Panginoon sa Genesis 6:5. Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. So parang epekto ng kasalanan yan, mga kapatid. Nung kasalanan na nagawa ni Eva at ni Adan doon sa halamanan ng Eden, lahat na nagkasala. Pumasok ang kasalanan. At di lamang yan, sabi nga si Jeremias 17:9, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Kaya madalas nyo madinig dito, mga kapatid, na huwag tayong magtiwala sa feeling lang natin. Feelings, damdamin, puso. Dapat ang katotohanan ay ibinabatay hindi sa kutob, no? Hindi doon sa nararamdaman natin. Yung katotohanan ibinabatay natin sa katotohanan talaga, ang salita ng Diyos. Pero kahit ganyan, mga kapatid, ang naging sitwasyon, meron pa rin tayong mababakas sa Biblia. Para bagang sabihin na natin, natitirang bakas ng kabaitan at kabutihan. Tawag na iba rito ay common grace, na parang natural sa tao. Kaya marami magulang ang majority, no? Masasabi natin majority ng mga magulang ang nagmamahal sa kanilang anak. Ngunit hindi garantiya na lahat, di ba? Sapagkat na yung malungkot at ako nalulungkot nga pag naalala ko. May mga kakilala ako na talagang napabayaan ng kanilang mga magulang. At hindi lang napabayaan na hindi sinasadya. Sinadya pa nga, napabayaan. At minsan may mga nababalita tayo, di ba? Na minsan yung magulang pa ang nagtutulak sa anak para mapariwara ang kanyang buhay. Yun ang nakalulungkot na katotohanan. Pero mga kapatid, yung ideal na disenyo ng Diyos, meron pa namang bakas na natitira. Katulad nito, no? Dito sa Mateo 7:21. Sa salita ng Panginoon Kristo nung siya'y nangangaral pa. Sabi niya, kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. So, meron pala, di ba? Yung mga masasama, mga tao, di ba? Ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. So, meron pa, di ba? O, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit ang magbigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya? Sa mga dead, kung ang tao ay, o kahit ang tao, hindi naman perfecto ang tao, di ba? Kahit makasalanan ng tao, nagagawa pa rin magmahal at magbigay ng mabuti sa kanyang anak. Yan ang disenyo ng Diyos. May likas na pagmamalasakit sa kanilang mga anak. Natural yan . Yan ang dapat. Kaya lang, nakalulungkot nga, mga kapatid, hindi lahat ganyan. No? Yan yung ideal. So, meron pa rin. Pero itong talatang ito, mga kapatid, nabanggit ng Panginoon Kristo yan. Yan ay nagtuturo na lahat ng magulang, hindi naman ganyan palagi, di ba? Hindi naman sinasabi ng Panginoon Kristo na lahat sila. Meron. Yung mga kausap niya, marami doon. Majority nga kasi ang mga parents, majority sa parents, mapagmahal sa kanilang mga anak. Pero ito ginamit ng Panginoon Kristo, yung ordinaryong karanasan na yan ng tao, na yung mga anak niya, mahal niya, ginamit ng Panginoon Kristo yan upang ipakita kung gaano kabuti naman ang Ama na nasa langit. Yung talagang purpose ng talatang yan. So nakita natin, mga kapatid, no? Kung tayo mga masasamang tao, masasama dahil nagkakasala tayo, hindi natin pinababayaan, nagmamalasakit, umiibig tayo, nagmamahal tayo sa ating mga anak. Lalo na yung Ama na nasa langit. Yung magbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Yan ang punto ng talata. Pero diyan nakita natin na meron pang kahit hindi tayo perfecto,
meron pa ring mga mabubuting mga magulang, di ba? Kalikasan kasi yan ng pag-ibig. At ang kalikasan ng pag-ibig, mga kapatid, nasa tao. Nasisira lang yan dahil sa kasalanan. Tingnan niyo mga kapatid, kahit ang isang nanay, isang inang nagpapasuso, ay hindi mo aasahan na malilimutan niya yung kanyang anak. Dinalang tao niya yan, average, no? O generally, 6 na buwan yan sa sinapupunan ng isang ina, yung sanggol, di ba? Paglabas niyan, siya pa ang magpapasuso dyan. Ibig sabihin, gaano katagal ba ang pagsususo? Lalo na noong unang panahon, maski naman ngayon, yun ang ina-advise, yung breastfeeding, maabot ng halos yan, 2 hanggang 3 taon. Kaya malapit na malapit, di ba, yung nanay sa anak kaysa sa tatay ko minsan, di ba? Kasi talagang 9 na buwan ka. 9 na buwan ka sa loob ng sinapupunan ng nanay mo. Paglabas, sususo ka pa sa kanya. Mabubuhay ka dahil sa kanya. Kaya nga dito sa Isaias, mga kapatid, sabi rito, malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya'y hindi mahabag sa anak ng kanyang sinapupunan? So ito mga kapatid ay inilagay muna natin yung hindi buong talata yan mga kapatid. Yan yung halos sa unang bahagi lamang ng Isaiah 49:15. Mamaya po makikita nyo yung kumpletong nilalaman yan. Pero dyan mga kapatid, sa unang bahagi ng talata ay isang pagtatanong na nagpapakita na hindi malilimutan ng isang babae yung kanyang pinasususo. Ibig sabihin yung kanyang anak. Sa mga kapatid, ang batang ipinagdalang tao at pinasuso niya ay tunay na mahabag yung nanay niya. Maawa yung nanay niya sa kanya. Yun ang kalikasan. At yan ang disenyo ng Diyos. Ang kalikasan ng pag-ibig na ipinagkaloob ng Diyos sa isang ina. So, yan po mga kapatid. Yan yung ideal. At karamihan ganyan mga kapatid. Pero, paano yung kalahati ng talata? Meron pa kalahati yan para matapos yung talata. Yung kalahati ng talata, papasok tayo. So, nandito tayo sa ideal, yung disenyo ng Diyos. Ganun dapat May malasakit ang tao. Yung lalo na yung nanay sa kanyang anak. Pero, papasok tayo dito sa letter B natin. Ang realidad, yung epekto ng kasalanan. Ito epekto ng kasalanan, mga kapatid. Hindi tinatago ng Biblia ang katotohanan na may mga magulang na nagkakasala at nakagagawa ng masama sa kanilang anak. Hindi biblikal ang ituro na lahat, tandaan nyo, hindi biblikal na lahat na magulang ay laging tama at laging mabuti ang hangarin sa kanilang mga anak. Tingnan nyo yung kabuuan ng talatang yan. Papaskilan natin yung buong nilalaman ng talata. Yung unang bahagi na binasa natin kanina, sabi rito, malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya'y hindi mahabag sa anak ng kanyang sinapupunan? Yan yung kanina. Eto ngayon, mga kapatid, ang realidad. Oo, ang mga ito'y makakalimot, ngunit hindi kita kalilimutan. So nakita niyo mga kapatid, meron bang posibilidad na malimutan ng nanay mismo yung kanyang anak na dinalang tao niya, pinasuso niya? Meron. May mga ganyang nanay, mga kapatid. Ibig sabihin may posibilidad na makalimot ang isang ina. At naniniwala din tayo, lalo na yung ama, yung ina nga, may posibilidad Yung ama, hindi mo naman dinalang tao yan, di ba? Hindi mo nakasama. Iba yung nanay. Yung nanay, isipin nga ninyo, dinalang tao tayo sa loob ng sinapupunan niya, sa loob ng usually, di ba, 9 na buwan. 9 na buwan, matagal, kulang-kulang 1 taon yun. So dito mga kapatid, ano ba yung makakalimot? Yung maring katumbas ng salitang nakakalimot o makakalimot, negatibo yun Maring yan yung pag nakalimutan yan yung anak niya Ibig sabihin hindi siya nagkaroon ng tamang pagmamalasakit sa kanya. Maring napabayaan niya, literally, inabandon niya.
iniwan niya. Meron bang ganon sa realidad? Meron po mga kapatid. Napakarami. Pero hindi nakararami. Hindi majority. Majority hindi ganon. Pero iba ganon mga kapatid. Di ba? Yan ang nakakadurog ng puso. Kapag meron kang nabalita na ina na itinapon lang yung kanyang anak. Parang ganon, di ba? Alam niyo, talagang nakalulungkot na pangyayari yan. Nangyayari yan dahil sa kasalanan. Pero dito, ang punto talaga rito, yung nanay makakalimot yan. Grabe na yan mga kapatid Yung nanay makakalimot, pero ang Panginoon Diyos, sabi rito, hindi kita kalilimutan. Kaya alam nyo mga kapatid, minsan naging solusyon, o madalas na maging solusyon, yung mga inabando na ng mga magulang. Maraming mga batang ganun, di ba? Pero lumaki sila, masama loob, malungkot, pero nawawala yun kapag nagkaroon ng tunay na pananampalataya. Sapagkat kapag ikaw ay talagang nanampalataya sa Panginoon Kristo, tatawagin kang anak ng Diyos. At ikaw ay bilang anak ng Diyos, meron ka ng Ama na nasa langit. Mawalan ka man ng ama rito, may ama ka naman. Kahit sabihin natin mawalan ka ng ina, pero meron kang ama. Nadaig pa yung mga ina natin. Sabi nga rito oo, ang mga ito'y makakalimot. Yung mga ina natin makakalimot. Pero bira nga yan, no? Pero may ganun kasi. Pero ang Panginoon Diyos, hindi kita kalilimutan. Yan ang sabi, mga kapatid. Kaya naman, mga kapatid, nakita natin na hindi naman itinago ng Biblia ang reality ng ating mundong may sugat dahil sa kasalanan. Maging ng isang magulang ay maaring maligaw at makagawa ng pinsala. Sa madaling salita, ang tao ay marupok at hindi perpekto. Kaya naman ngayon, mga kapatid, Mother's Day, hindi natin pinagdiriwang ang perpektong mga ina. Sapagkat wala namang perpekto na hindi nagkasala. Tayo ay narito ngayon. Nais nating ipagdiwang ang biyaya ng Diyos na gumagawa sa pamamagitan ng mga ina. Kaya yung title nga natin, mga kapatid, isang handog. Yung mapagpalang kamay ng ina, isang handog na mula sa Diyos. Handog yan. So, Kawikaan 31, verses 25 hanggang 31. Alam nyo mga kapatid, itong sa Kawikaan 31, magmula sa verse 10, hindi lang tayo nagsimula ron. Pag binasa nyo ang verse 10 hanggang 31, no? Inilalarawan yung mga kahangang-hangang katangian ng isang mabuting babae. Yung mabuting babae rito ay may takot sa Panginoon. Kung susuriin natin yung mga talata na mula verse 10 hanggang 24, hanggang 31 yan, ay makikita natin ang pangunahing diin dito ay hindi yung sa physical na kagandahan ng kababaihan o sa panlabas na anyo lamang, kundi sa mga katangian ng isang mabuting babae na nagmumula sa kanyang kalooban. Yung kanyang takot sa Diyos, karunungan, kasipagan, kasama sipag dyan, kabutihan, at pagmamahal sa kanyang pamilya. Sa mensaheng ito mga kapatid, itutuon lang natin yung sa part na tinutukoy yung kanyang pagiging ina. Yung mensaheng ito ay sa 25 hanggang 31, yan yung huling bahagi ng kapitulong ito, ay makikita natin kung paano pinagpapala ng Diyos ang isang inang namumuhay na may kabanalan at katapatan. Ang pagiging ina mga kapatid ay hindi lamang isang biological na tungkulin. Ito ay isang banal na bokasyon. Bokasyon ho yan mga kapatid. Mga kapatid, kapag sinabi nating ang pagiging ina ay isang bokasyon, ano ay ibig sabihin ng bokasyon? Ang ibig sabihin niyan mga kapatid ay hindi ito isang load o pasanin lang na ibinigay ng lipunan. Pag sinabing bokasyon ay malapit-lapit yan sa calling, isang pagtawag o isang tawag na mula sa langit. Kung paano ang isang pastor ay tinawag para sa krus.
Ang isang ina ay tinawag ng Diyos para sa kanyang tahanan. Para sa kanyang tahanan. Kaya mga ina, mga kapatid na nanay, at yung mga magiging nanay pa sa future, alam niyo yung pagiging ina, parang masasabi natin, ministry yan, gawain niya ng Panginoon. No? Hindi ka lang magluluto o naglalaba, lalo na pag medyo mataas ang income mo, hindi ka magluluto, marami kang katulong, hindi ka naglalaba. Pero karaniwan sa ating mga Pilipino, nagluluto at naglalaba, pero hindi lamang yan ang tungkulin ng nanay. Huwag niyo sabihin mga nanay lang yan. No? Mga tatay rin pwede magluto, maglaba. Usual yan, yung sinasabi natin. So, hindi lang gawaing bahay ang inatupag ng isang nanay. Ang isang nanay ay tumutugon sa tawag ng Panginoon na alagaan ng kanyang mga anak. Yung mga anak, alagaan yung kanyang mga anak. Yung mga anak ng Diyos, alagaan niya. Sino yun? Yung mga anak niya. Yung mga anak ng nanay, mga anak din ng Diyos yan. Di ba? Mga anak ng Diyos dito sa lupa. So, katuwang kayo, mga nanay. Ministry yan, yung pagiging nanay. Mahirap po yan, ha? Pero, mahirap gawin yan kung walang pag-ibig at pananampalataya. Pag-ibig at pananampalataya, magkasama yan dapat. So, sa Biblia, mga kapatid, ay nakikita natin ang disenyo ng Diyos para sa pamilya. Kung saan ang isang ina ay nagsisilbing liwanag, kalinga, at pundasyon ng pananampalataya. Kaya ngayong Mother's Day, at hindi lamang dahil Mother's Day ngayon mga kapatid, ay ating pagbulayin o pagnilayan ang mga katangian ng isang makadiyos na ina base rito sa napili natin talata sa Kawikaan 31:25 hanggang 31. Unang punto mga kapatid, para sa verse 25. Dito makikita natin yung lakas at dignidad. Sa humuhugot ng kalakasan ang isang nanay. Diba? Ito po sabi. Kalakasan at dangal ang kanyang kasuotan at ang panahong darating ay kanyang tinatawanan. Ang tinutukoy niya yung mabuting babae. Dahil kalakasan at dangal ang kanyang kasuotan. Dito nakikita natin mga kapatid yung lakas at dignidad ng ina. Yung tunay na kagandahan ng isang ina ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo, kundi sa kanyang katatagan. Di ba? Yung pinakakasuotan niya, pinakadamit niya, clothing, no? Ay yung strength and honor. Meron siyang strength, meron siyang dangal. Diba? At yung future, hindi siya nababali siya. Tinatawanan lang. Tinatawanan lang niya. Ibig sabihin, meron siyang kagalakan sa future. Tinatawanan niya ang darating na panahon dahil alam niya ang Diyos ang may hawak ng kanyang bukas at ng kanyang mga anak. At kung titingnan natin mga kapatid sa bago dumating ang verse 25, no, maraming mga talata no, na dinescribe na yung isang babae rito, isang mabuting babae. Kaya tinatawanan niya yung darating na panahon. Nakahanda siya sa future. Ano man mangyari sa future. Kasi masipag siya at marunong siya. No, hindi siya yung walang ginagawa o nakanganga lamang. At matatag siya sa gitna ng pagsubok. Hindi siya madaling madaig ng takot dahil ang kanyang tiwala ay nasa Panginoon. Kaya yung strength niya, kalakasan at dangal, yan ang pinakadamit niya. Kaya naman, sa future, baliwala sa kanya yung future, tinatawanan lang niya yan. So, yun sa verse 25. Susunod na talata ay makikita natin ang karunungan at kagandahang loob. So, sabi rito, binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan at nasa kanyang dila ang aral ng kabaitan. So, binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan. Ito mga kapatid ay nagpapakita na yung mga payo na nanggagaling sa kanya ay hindi lamang hango sa karanasan, kundi sa takot sa Diyos. May wisdom siya eh. Saan ba nanggagaling ang wisdom? Sa takot sa Panginoon, di ba? Karaniwan yung mabuting ina ay siyang unang guro ng buhay ng mga anak. So, dapat ang nanay ganyan, mga kapatid. Natatandaan nyo mga kapatid na kami, ayan ang experience namin at pati yung mga anak ko. Yung mga anak ko, may 4 akong anak, may pamilya na yung 2 ron.
Malalaki na yung mga anak ko, 'no? Yung tatlo pala, yung tatlo may pamilya na, may mga asawa na. Wala akong natatandaan na tinuruan ko sila magbasa at magsumulat, eh. Yung nanay nila ang nag-ano, yung misis ko ang nagturo sa kanila ng bumasa at sumulat. Pinagtiyagaan niya, abakada, eh, 'di ba? Tsaka yung pagsulat-sulat, pagte-train sa kanila pagsusulat. Kaya yung ina karaniwan mga kapatid, siya yung unang guro ng buhay ng mga anak. Dapat gano'n talaga, eh. Kasi talagang meron siyang karunungan, eh. Meron siyang wisdom. At ang sabi pa rito, binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan. At nasa kanyang dila ang aral ng kabaitan. Ano ibig sabihin niyan, mga kapatid? Sa pagsasalita ng isang mabuting ina, ay nandun yung salitang nakakapagtatag sa kanyang anak, nakaka-encourage sa mundo na puno ng pamumuna at kuminsan pagmumura rin. Ang bibig ng isang ina ay dapat bukal siya ng pagpapala at malasakit. Kindness, di ba? Nasa kanyang dila ang aral na kabaitan, and on her tongue is the law of kindness. Kung tutuusin nga mga kapatid, ay hindi lamang para sa mga ina to. Pero yan ang isang katangian ng mabuting ina. Yung magkaroon ng wastong pananalita para matrain yung kanyang mga anak, magaya siya. Kasi bilang mga Kristiyano, mga kapatid, silipin natin to, no? Itong puntong yan, na binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan at nasa kanyang dila ang aral ng kabaitan. Bilang mga Kristiyano, sa lahat nga dapat ganyan, eh. Sabi ni Pablo sa Efeso 4:29, ano mang masasamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay, ayon sa pangangailangan, upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. So, dapat ganyan tayo, no? Magsalita bilang mga mananampalataya. At number 1 dyan, yung nanay. At ang mga anak, sa nanay matututo ng ganyan. At kung hindi man kayo nagkaroon ng ganyan nanay, ngayon tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Na yung mga pananalita natin, mga kapatid, dapat yung mga lumalabas sa bibig natin, yung mga nakapagpapatibay, hindi nakasisirang ng kalooban. Ayon sa pangangailangan, yung ibig sabihin, timing dapat mga salita natin. Para makapagbigay tayo ng biyaya sa mga nakikinig sa atin. Pag napapakinggan tayo ng iba, ano ang dating sa kanila? Nangihina ba ang kanilang kalooban? Nagagalit ba sila? O na-encourage sila? Dapat na-encourage sila. Sabi pa rin sa Colosas, kay Pablo pa rin, ang inyong pananalita naway laging may biyaya na may timplang asin upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. May timplang asin daw yung mga pananalita natin, mga kapatid. Ibig sabihin, may lasa. Hindi naman maalat. Kundi masarap yung asin, nagpapasarap ng pagkain yan. Eh. Pag walang asin, matabang na matabang. Hindi lumilitaw yung linamnam ng pagkain. Hindi ba? So, dapat ganun mga kapatid. Magsalita na may biyaya, karunungan at kaaya-ayang pananalita sa bawat tao. At yan mga kapatid, natututunan ng bata, unang-una, sa kanyang murang edad, sa kanyang ina, sapagat ang mabuting ina, ang mabuting babae ay nasa kanyang dila ang aral ng kabaitan. So, punta tayo sa verse 27. Isa pang punto rito, ang tungkol ito sa kasipagan sa sambahayan. Yung pagiging hands-on niya sa pamilya. Yung pag sinabing hands-on, yung talagang direkta ka na nakikipag-ugnayan sa pamilya mo. Alam mo yung affairs, yung mga pangyayari sa loob ng iyong pamilya. Sabi nga rito, no, kanyang tinitingnang mabuti ang lakad ng kanyang sambahayan at hindi siya kumakain ng tinapay ng katamaran. So, ang isang ina na may bokasyon, yung talagang sineryoso niya yung pagtawag ng Diyos sa kanya, itinuring niya na ministry, yung kanyang pagiging ina, nagmamasid yan. No? Aktibo siyang nagbabantay sa kalagayan ng kanyang pamilya. Sabi nga, di ba, kanyang tinitingnang mabuti ang lakad ng kanyang sambahayan. So dito yung meron siyang mapanuring pagkalinga. Meron siyang pagkalinga pero mapanuri siya. Tintingnan niya mabuti, di ba?
lahat ng anggulo ng buhay ng kanyang mga anak, no? Alam niya ang pangangailangan ng bawat anak mula sa pisikal na gutom hanggang sa emosyonal na kalagayan. Dapat nalalaman mo. Kung nanay ka, inaalam mo dapat yan, hands-on ka. Di ba? Tinitingnan mabuti ang lakad ng kanyang samayan. At hindi siya kumakain ng tinapay, ng katamaran. So, hindi tamad ang isang nanay, ang isang mabuting babae. No? Laban sa katamaran yan. Ipinakikita nito na ang pag-ibig ng isang ina ay may kasamang gawa at sakripisyo. Masipag siya eh. Hindi siya naghihintay na siya'y pagsisilbihan, kundi siya ang unang naglilingkod na may kagalakan. Masipag at hindi tamad. At tulad nga nung sabi ni Pablo no, tungkol dyan sa katamaran na yan. Sabi nga ni Pablo sa 2 Thessalonica 3:10, sapagkat noong pamang kami ay kasama ninyo, ay aming iniuutos ito sa inyo. Kung ang sino man ay ayaw magtrabaho, ay huwag din namang kumain. Pwede bang ayaw mo na lang magtrabaho? Pwede naman. Pwede naman. Basta huwag ka lang kakain. Sa mga din dito, yung mga tamad. Yung mga tamad, ayaw magtrabaho. Yung ayaw magtrabaho to, yung may kakayahan magtrabaho, pero ayaw niya. Sabi, huwag kayong kakain. Parang ito ay against sa mga katamaran, mga kapatid. Iba naman yung hindi ka makapagtrabaho dahil meron kang kapansanan. Iba yun. Ito, walang kapansanan to. May kapasidad ka magtrabaho, pero ayaw mo dahil tamad ka. Eh, bawal sa Biblia ang tamad. Bawal din ang materialistic, di ba? Binabalansin natin yan. Kampanan natin na ating tungkulin, pero huwag tayo maging tamad, pero huwag tayo maging materyoso at materyosa. So, yan mga kapatid, no? Yan yung sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi siya kumakain ng tinapay ng katamaran. Ito pa, lalo na hindi ka kakain sa pamamagitan ng nakaw. Ito, katamaran lang yan. Lalo na yung nakaw, di ba? Susunod na talata mga kapatid, sa verse 30, dito makikita natin yung takot sa Panginoon. Sabi rito, ang alindog ay madaya. At ang ganda ay walang kabuluhan. Ngunit ang babaeng natatakot sa Panginoon ay papupurihan. So, ang takot sa Panginoon, ito yung sentro ng lahat, mga kapatid. Kaya nga nagagawa lahat yun, yung mga nabanggit natin, mga nabasa natin, dahil may takot siya sa Panginoon. Ito yung pinakamahalagang pamana ng isang ina sa kanya anak. Hindi material na bagay, spiritual yan. Takot sa Panginoon. Sabi nga rito, bigay natin ng konti. Yung alindog ay madaya. Ano yung alindog? Charm. Charm is deceitful. Yung alindog, tumutukoy yan doon sa charm nga, yung kaakit-akit na kilos, panalita, personalidad. Sabi rito, madaya yan. Panlabas lang yan eh. Dahil maaaring magbigay ng maling impresyon yan. Pakita tao lang yan. Yung alindog. Maaaring ika nga magtago ng tunay na ugali at pagkatao. Kung titingnan nga natin mga kapatid, may mga taong mababait talaga at kaaya-aya sa panlabas. Panlabas. Pero hindi pala ganun ang puso. Meron bang ganon yung sa itsura? Mukhang banal to Mukhang hindi makabasag pinggan. Ika nga. Pero tingnan nyo, sabi, singit mulit natin to. Yung sa Mateo, sinabi ng Panginoon sa Kristo. Sabi ng Panginoon sa mga kausap niya, 23:27 na Mateo, kahabag-habag kayo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat tulad kayo sa mga pinaputing libingan na magandang tingnan sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto, ng mga patay at ng lahat ng uri ng karumihan. Sino yung tento ko dyan? Mga mga hypocrites, mapagkunwari, mapagbalat kayo, mapagpaimbabaw. Yung mga sali niya sa Tagalog Sapagkat parang maputing libingan. Tingnan niyo bawat libingan. Yung libingan ng mga mayayaman. Yung niche nun, marmol. Di ba? Ang ganda, ang kinis, ang kintab. Pero katulad, pag binuksan mo yan, mga kapatid, katulad din yan ng libingan ng na mahirap. Pare-pareho laman yan. Ano laman yan? Puno ng mga buto at ng mga patay at ng lahat ng uri ng karumihan. Kaya nyo, kahit ginto pa ataol yan.
Kahit ikaw naman ay nailibing doon sa apartment, lahat tayo mauuwi sa ganon. Kabulukan ang nasa loob ng nicho. Ganyan yung tao, mga kapatid, na makadaya, na mapagpakitang tao. Di ba? Eh, yung gaya ng alindog, mga kapatid. Panlabas lang yan. Madaya yan. So, hindi sapat na basihan yung charm para masukat ang tunay na halaga ng isang tao. Sabi nga rin sa unang Pedro 3:3, ang inyong kagayakan ay huwag maging panlabas na pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Sa konteksto nito, mga kapatid, ay kung babasahin natin, no, yung mga naunang talata dyan, ang tinatalakay ni Pedro rito, yung mga dapat na mga pag-uugali ng mga kababaihan na may mga asawa. Kung titingnan natin mula sa verse 1, verse 3 na to, no? Ang diin dito, mga kapatid, ay hindi yung pinagbabawal yung maayos na pananamit o pag-aayos sa sarili, kundi pagtutuwid ng priority natin. Priority. Ibig sabihin, hindi priority yung pananamit na yan, pagpapahiyas at buhok. No, pagpapahiyas ng buhok. Hindi priority yung mga panlabas na kanyuan. Itinuturo ni Apostol Pedro rito na ang tunay na kagandahan ng isang Kristiyanong babae ay hindi nakasalalay sa panlabas na anyo, gaya ng alas, mamahaling kasuotan, kundi sa mabubuting ugali na makadiyos na puso. Kasi kung itutuloy natin ang pagbasa rito, mga kapatid, sa verse 4, sa halip yung kanina, di ba? Sabi rito, ay ang panloob na pagkatao na may kagandahang walang paglipas ng isang mainhin at maamong espiritu na nagpapahalaga, na napakahalaga sa paningin ng Diyos. Ano daw ang napakahalaga sa paningin ng Diyos? Eh, yung panloob na pagkatao kaysa doon sa panlabas. Yung panloob na pagkatao na may kagandahang walang paglipas. Mainhin at maamong espiritu. So, yun po, mga kapatid, ang dapat sa isang kababaihan na gawin niyang priority sa buhay niya. Yung panlabas na ganda, kumukupas yan. Ngunit yung mabuting pagkataon at makadiyos na ugali ay may halagang walang hanggan. Pabalikan natin itong Kawikaan 31:30. So, ibig sabihin, yung panlabas na nyo, hindi permanente. At hindi dapat nating maging pundasyon ng pagpapahalaga. Dapat yung kalooban. Kasi yung alindog, madaya yan. At yung ganda, wala namang kabuluhan yan. Ano pa sabi rito? Ngunit ang babaeng natatakot sa Panginoon ay papupurihan. Sino daw papupurihan? Yung babaeng natatakot sa Panginoon. Yan ang pinakasentro ng talatang ito. Natatakot sa Panginoon. Ibig sabihin, meron siyang paggalang sa Diyos, pagsunod, pagtitiwala, pagkilala sa autoridad ng Diyos. Ibig sabihin, biblical siya. Nagbabasa siya ng Biblia. Kasi hindi mo naman mararating yan. Yung tunay na pagkatakot sa Panginoon, pag hindi mo alam ang mga ipinag-uutos ng Panginoon, pag hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos. Yung pagkatakot sa Panginoon, nagsisimula ang karunungan dyan. Pag wala kang takot sa Panginoon, hindi ka magkakaroon ng tunay na wisdom. Ito ay hindi yung takot na para bagang nangangamba ka lang, kundi takot ka na may kasamang pagsunod at pag-ibig. Ibig sabihin ng tunay na halaga ng isang babae, kahit sino man, no, ay nakabase sa relasyon niya sa Diyos. So may magandang relationship yung isang babae sa Diyos, mananampalataya. Kaya sabi rito, ngunit ang babaeng natatakot sa Panginoon ay papupurihan. Papupurihan. Pag sinabi papupurihan, yung ganyang babae, ibig sabihin, kikilalanin siya. Pinupuri siya, pinapahalagan siya. Hindi lang ng tao, kundi maging ng Diyos. Sa konteksto dito, mga kapatid, kung titingnan po natin, pinupuri siya ng kanyang pamilya. Yung kanyang gawa ay nagpapatunay ng kanyang karakter. Pag tinignan natin yung context yan. Ibig sabihin, ang tunay na papuri ay bunga ng makadiyos na pamumuhay. Hindi ng panlabas na anyo. Kaya kung isa-summarize natin tong verse 30, mga kapatid, napakahalaga kasi nito. No?
Ipinakikita rito yung panlabas. Ano yung panlabas? Alindog, madaya yan. Yung ganda, panandalian lang yan. Ang dapat, mga kapatid, so X yan, X. Ang dapat yung panloob. Nandyan dapat ang focus. Pagkatakot sa Diyos, tunay na mahalaga at karapat-dapat papurihan. Kaya mga kapatid, huwag nating gawing pamantayan yung palabas na anyo sa pagpili ng kahalagahan ng priority, di ba? Hindi priority yung panlabas na anyo. Pero importante rin, ayusin natin sarili natin, pero hindi yan ang priority. Turuan natin ang mga kabataan, lalo na yung mga kababayan, sa puntong ito ng ating pag-aaral, di ba? Na ang tunay na kagandahan ay spiritual. No? Ang fear of the Lord, yung takot sa Panginoon, ay dapat hinahanap at pinauunlad o pinayayaman natin sa buhay po natin. At sa uling bahagi ng ating aralin, itong nalaktawan nating talata, verse 28 at saka 31. Conclusion to, tungkol sa mabuting babae na tinutukoy rito. Tumatayo ang kanyang mga anak. No, isa-isa natin to. Pag sinabing tumatayo, parang ano yun, standing ovation. Kumbaga sa palakpakan sa teatro. Di ba? Tumatayo. Larawan niya ng paggalang at pagkilala. Sa kultura noon, yung pagtayo ay tanda ng pagbibigay halaga. Maski naman ngayon, di ba? Pag nasa mga stage, pag talagang hinangaan mo, papalakpa ka, tatayo ka pa. Standing ovation nga kung tawagin, di ba? Pero ganun din doon, tumatayo ang kanyang mga anak. Pinapakita dyan yung pagbibigay ng halaga sa kanya ng mga anak. Kinikilala siya ng kanyang mga anak yung dignidad at sakripisyo na ginawa mo para sa kanila kung ikaw yung nanay. Hindi lang ito physical na pagtayo, ito ay pagkilala sa kanyang halaga. So, pinapahalagaan siya ng kanyang mga anak at tinatawag siyang mapalad. Tinatawag, biro mo yung mga anak mo, tinatawag kang mapalad. Yung mga anak mismo nagsasabing mapalad, pinagpala. Dahil nakita nila sa kanilang buhay yung bunga ng pag-aaruga ng isang ina. Pagtuturo at halimbawa. Pag talagang ngayon ka, naturuan mo yung mga anak mo, talagang sasabihin sa iyo ng mga anak mo, mapalad ka. No, mapalad ka. Blessed ka. Hindi ito pilit kung saan lumalabas yan sa kanilang karanasan. Kasi naranasan nila yan. Ang tunay na tagumpay, mga kapatid, ng isang magulang ay hindi lamang sa labas nakikita, kundi sa patotoo ng sariling mga anak. Paano tayo pinagmamalaki ng mga anak natin? Di ba? Kayo naman mga anak. Di ba? Baka naman hindi kayo sumusunod sa mga magulang nyo. Pero ang topic natin dito yung mga nanay. Di ba? Dapat automatic yun sa yung magiging impression ng mga anak sa nanay. Talagang ginagalang nila, tinatawag siyang mapalad. At hindi lamang mga anak niya, gayon din ang kanyang asawa, pati asawa niya. Nakikita yung kahalagahan ng isang ina, ng isang mabuting babae. At kanyang pinupuri siya, pati asawa niya talagang napapapuri sa kanya. Hinahangaan siya. No? So, dito mga kapatid, ang babaeng may takot sa Panginoon ay nagiiwan ng malalim na epekto sa kanyang pamilya. Kaya yung natural na bunga ng paggalang, pagkilala at pagpuri mula sa kanyang mga anak at asawa, meron. Kasi ano yan, may takot siya sa Panginoon na i-apply niya sa buhay niya, yung nanay, di ba? So, ang tunay na dangal ng isang babae ay hindi panlabas, kundi kung paano siya tinitingnan ng kanyang sariling pamilya. Ano pagtingin sa iyo ng iyong mga anak, ng iyong asawa, kung ikaw ang ina? Yung mga anak at asawa ay nagiging buhay na patotoo ng kanyang karakter. Kaya ang tanong kung magsasalita ang ating pamilya tungkol sa atin, magsasalita ang iyong anak tungkol sa iyo, ano ang kanilang sasabihin? No? Tingnan nyo. Sa verse 31, ito yung huling talata natin, mga kapatid. Bigyan siya ng bunga ng kanyang mga kamay. Ano ibig sabihin yan? Bunga ng kanyang kamay. Fruit of her hands. Ay tumutukoy yan sa resulta ng kanyang pagsisikap. Masipag ka, may bunga yan.
Ibig sabihin, karapat-dapat siyang tumanggap ng pagkakilala o ng pagkilala at pagpapala dahil sa kanyang mga ginawa. Bigyan siya ng bunga ng kanyang mga kamay. Yung dinaanan natin kanina, yung paggalang sa kanya ng pamilya niya, ng kanyang anak, ng kanyang asawa, yung paghanga sa kanya. Bunga yun. Epekto yun eh. Epekto ng kanyang mga gawa. Di ba? At sabi, at purihin siya ng kanyang mga gawa. Yan sabi, di ba? Yung kanyang mga gawa mismo ang pumupuri sa kanya. Hindi niya kailangan ipagmalaki ang sarili niya. Yung kanyang buhay ang magsasalita para sa kanya. So, ganyan yan mga kapatid. Yung tunay na dangal ay hindi pinipilit. Hindi inaangkin. Hindi yung, oy, bigyan niyo ako ng dangal. Hindi. Ito'y kusang ibinibigay dahil sa nakitang mga gawa. Epekto yun eh. No? Purihin siya ng kanyang mga gawa. Sa mga pintuang bayan, ano ba yung hiniwalay pa natin sa mga pintuang bayan? Noong unang panahon, mga kapatid, noong panahon na sinulat to, ang pintuang bayan noon, sa Biblia, ay lugar yan ng pampublikong pagtitipon. Diyan nagtitipon yung mga tao, mga elders, nagmi-meeting yung bayan. Diyan din humahatol, naggagawa ng desisyon ng bayan. Yung mga usaping panlipunan, diyan pinag-uusapan. Kaya ito, kung papasinin nyo, bigyan siya ng bunga ng kanyang mga kamay at purihin siya ng kanyang mga gawa sa mga pintuang bayan. Ibig sabihin, yung kanyang kabutihan ay kinikilala, hindi lamang sa loob ng kanyang bahay, kundi pati sa kanilang barangay. Kumbaga sa panahon natin ngayon. Sa iyo po mga kapatid, yung mapagpalang kamay ng ina, isang handog mula sa Diyos yan. Sana lahat ng kababaihan magkaroon ng tunay na takot sa Panginoon para maging mabuting ina. Yun ang susi nun. Pag hindi ka nagkaroon ng takot sa Panginoon, hindi mo magagawa lahat yan. Pananampalataya yan, mga kapatid, at gawa. Pananampalataya at pagkilos yan. Kaya mga kapatid, habang tayo nagninilay sa araw nito, tandaan natin, yung mapagpalang kamay ng ina ay hindi bunga ng pagiging perpekto. Hindi dahil perpekto ka, kundi bunga ng biyaya ng Diyos yan na kumikilos sa kanilang buhay dahil sila'y mga mananampalataya. Yung pagiging ina ay isang banal na bokasyon. Isang tawag na mula sa langit na higit pa sa anumang gampanin dito sa lupa. Nakita natin sa Kawikaan 31, yung huling talata natin, na ang tunay na dangal ng isang ina ay hindi matatagpuan sa panlabas na alindog. Alindog, madaya yan. At ang kagandahang kumukupas. So, hindi dyan hindi dyan natin matatagpuan ang dangal. Sa halip ito'y nakaugat sa kanyang pagkatakot sa Panginoon. Yan ang pundasyon na nagbibigay sa kanya ng katatagan. Dahil may takot siya sa Panginoon, matatag siya. Katatagan, nangingiti lang siya o tinatawanan lang niya yung mga pagsubok at yung future. Karunungan upang maging unang guro ng kabutihan sa kanyang mga anak. Kasipagan upang kalingain at bantayan ng kanyang sambahayan na may pagmamahal. Kaya mga kapatid, sa ating mga nanay, huwag kayo manghina kung ang tingin ninyo ay kayo ay marupok. Ang inyong mga gawa, ang inyong mga sakripisyo, panalangin at paggabay ay ang siyang buhay na patotoo na pupuri sa inyo, hindi lamang sa loob ng inyong tahanan, kundi maging sa harap ng Diyos. Sa ating mga anak at maging sa mga asawa na lalaki, tayo'y tinatawagan na tumayo at tawagin silang mapalad yung mga nanay natin. Talagang ginampanan nila ang kanilang tungkulin. Huwag nating ipagkaitang pagkilala, pagpapahalaga na nararapat para sa kanila. Hayaan natin ang ating buhay ang maging bunga ng kanilang pagpapasakit. Nawa mga kapatid, sa araw na ito ay magkahiwa-hiwalay tayo na may pagpapasalamat sa Diyos para sa bawat mapagpalang kamay na humubog sa atin ang ating mga ina. Purihin ang Panginoon sa buhay ng mga ina.
Happy Mother's Day, mga kapatid. O, mas mainam sabihin, a blessed Mother's Day sa inyo lahat.